It's been a while since last tayo nag-vlog. Ganun-ganun lang. Lapit na naman mag-Valentine's Day. Parang kakapasko lang and New Year. And ayan, ito na naman. In just a few weeks, Valentine's Day na naman. And ngayon, it's a weekend. Pero labas muna. So, kukuha ako ng cake somewhere sa mall. Kasi nag-birthday si Bunso, si Bella. So, and tomorrow, may outing kami with music ministry, yung church choir group namin dito sa Perth. And yun, so konting salo-salo together. And dito full blown na yung summer. So next week mag 40s na ulit. 40s ang maximum temperature. Super init. Work from home pa naman tayo, kaya yun, ramdam ko yung init. Minsan hindi na talaga kaya, kailangan mag aircon. Ang mall dito pag weekend opens on every 9 a.m. pag Saturday. So 9 a.m. to 5 p.m. And pag Sunday naman, I think 11 a.m. till 5. So, medyo longer pag Saturday. Pero hanggang 5 p.m. lang. Sa atin kasi, if I'm not mistaken, is it 10? Sa Pinas, 10 a.m. until maybe 9. So, 11 hours. Dito shortened, especially on actually Thursday lang until 8 p.m. So, but they open up early, so around 9 a.m. So, pero unlike sa atin, yun nga, sanay kasi tayo sa Pinas na till 5 p.m. Till 9 or pag weekends, Friday, especially on Friday, Saturday, until 10 p.m. ang mall. So, ayan, yun ang dito, kakaiba. Shortened pag weekdays and Sunday. Pero I think, no, yung pinag-uusapan namin, I think okay na rin para talagang walang reason na magstay sa mall. Sa family time talaga. And I think that's also one of the reason naman kung bakit until mostly 5 p.m. lang ang mall hours dito. Sa atin kasi, syempre good for business yung extended yung mall hours. That's good for the business. Pero yun naman ang drawback nun. So mostly yung mga tao nasa mall, yung mga family sa mall. So kaya dito they spend their time sa beach, sa park, and picnic, camping. So, medyo somehow I would say na special compared sa Metro Manila, medyo laid back ang in general yung activities dito. So, hanap lang ako ng cake na late lang. So, medyo mahal din kasi ang cake dito. So, I think yung maliit lang na ganon. I think $50, I think. So, hindi pa yun yung sa atin kasi sa Pinas pag I'm not sure kung how much na yung cake ngayon, pero I think pag 800 or
600 to 800, malaki na yan. So dito, yung medyo malaki is around 75, at least dun sa binibilhan namin dito sa Westfield Carousel. Normally pag weekend, late na ako gumigising. So, pero pinili ko ngayon na medyo agahan. Kasi ang hirap din ng parking dito sa mall. So, pag mga 11 na, parang Pinas din eh. Hirap ng parking. So, para mabilis din akong makabalik. Kasi later naman, around 6 p.m., nagpipingpong ako dito sa WTTA sa Victoria Park. So may table tennis club dito na and may social play around 6 p.m. to 8 p.m. And then meron namang social tournament from 8 p.m. Onwards. So yun, good activity na rin yun para somehow may konting exercise man lang. Especially ngayon na work from home tayo, so less yung walk. So lagi tayo nasa desk, so kaya okay na rin yun. Yan din yung benefit pag maaga. Yan, maluwag pa yung parking. Hindi ka ma-stress maghanap. So good na rin. Ngayon, kuha na tayo ng cake. So alis na tayo dito sa mall. And we also got some dumbbells. Ayan. So, small lang para kay my labs. So, it's just 1 kilogram each kasi nagkaka-problem siya sa arm. So, one way of strengthening his arm is kuha nitong dumbbells. So, ang maganda rin dito sa parking is free yung first 2 hours. At least dito lang sa Carousel, Westfield Carousel. So, yung first 2 hours is free, and kung member kayo dun sa app, 4 hours in total. So, di ba? Maganda. So, yung mga short shopping, yung 2 hours, 4 hours, that's enough. And kaya hindi rin traffic yung pagpa-park kasi sa atin, marami ng sasakyan, magbabayad ka pa, no? So, pila pa sa pagbayad pa lang. So, at least dito, and free yung first 2 or 4 hours. So hindi na nagkakaroon ng bottleneck. So yun din ang kagandahan dito pag nagpa-park ka. So mabilis lang. Kumuha nga tayo ulit ng ng dumbbells para kay my labs para tutulungan. Nagkaka-problem siya sa arms. So para ma-strengthen. And alis na ako. Pero dulaan lang ako sa Anaconda. So hanap tayo ng cooler na pwedeng magamit sa outing press. Dito tayo sa Anaconda. Ganda mag window shopping dito kasi yan, all sorts of may mga clothes. Meron mga camping equipments, yan, mga fishing rod. So kompleto dito. So mga tents, all sorts of activities. Bikes, etc., kayaking. And yun, medyo mahal lang. Pero yan, magandang dito, window shopping. Ayan, ito, kailangan natin ng cooler. Pwede na siguro tong Dune, 55 liters. Simple strap lang. Ayan. Meron na rin siyang wheels for easy carry. Ayan, so ayan, pwede siyang, may gulong siya. Magkano kaya to? Ayan. Meron ditong Coleman din, 47 liters din. Meron din siyang wheels. Alam ko mas cheaper to. Pero wala siyang proper lock. Ganun lang. So, let's see.
Mga tents nila. Eventually, kailangan din natin ng tent. Pero hindi pa ako bibili ngayon. Kaya lang wala silang display, so hindi mo makikita kung... Although may description, kaya lang walang display. Ito lang yung display. Nasa taas. I got the cooler. Ito yung 55 liters. Yan, meron ng wheels. Dune cooler. So, magamit natin yan sa mga camping-camping.